Welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay. And for today's vlog, sasagutin natin yung mga usual questions nyo about pregnancy. Disclaimer lang, hindi po ako nurse, hindi ako doktor, hindi ako professional dito. Ang i-share ko sa inyo is based on my experiences and everything is my own opinion. Walang pinagbasihan nito kundi yung experience ko lang, yung mga nababasa ko lang, yung mga alam ko lang, guys. Pero mas pakinggan nyo na lang yung boses ko. So yun nga, nagtingin ako ng mga questions nyo about pregnancy and meron akong 14 questions dito na sasagutin ko. Based nga siya sa experiences ko during my pregnancy or until now, kasi pregnant pa naman ako until now. Ayun. So sorry if walang masyadong update about my pregnancy kasi the usual routine lang naman is nagpapacheck up kami monthly. Hindi ko na siya binablog kasi medyo hassle, diba? Saka wala naman masyadong problem sa pregnancy ko. And siguro makakapag-vlog ako about pregnancy kasi more on about pregnancy kasi medyo marami ng test ngayon yung gagawin dahil nga 8 months na ako pregnant. Meron ng mga test na gagawin and i-share ko yun sa inyo kung para sa yun, kung ba't ginawa yun, kung paano ginagawa yun, ganun. So, abangan nyo na lang din yung mga parating kong videos kasi meron doon more on pregnancy videos din siya. Okay, so mag-start na tayo. First question, do I really get to eat for 2 during pregnancy? Aminado ako, pagka pregnant ka talaga, lumalakas ka kumain. Pero meron ding mga mahihinang kumain. Yun nga sabi ko sa inyo doon sa unang video ko about pregnancy. Ako, yung way ng paglilihi ko is hindi ako kumakain ng kanin. Alam niyo yung totally hindi ako makakain ng kanin, pinapapak ng ulam. So, iba-iba tayo ng pregnancy. And meron namang mga tao na talagang kumakain sila ng pandalawang tao. Kasi sobrang gutom sila or sobrang takaw nila dahil nga dalawa na sila, 'di ba? Yung mommy at saka yung baby. Pero ako, kahit sobrang takaw ko, kung ano yung kinakain ko lang dati, kung gano'n lang siya karami, yun lang din yung kinakain ko ngayon. Kasi sobrang hirap mag-diet. Lalo na pag pregnant ka. Tapos sinabihan ka ng doktor na kailangan mag-diet. Sobrang hirap. Mas madaling magpataba kaysa magpapayat. So, para sa akin lang, kung ako tatanungin, hindi. Parang ang kainin mo lang talaga yung sapat sa'yo. Kasi, kapag kinain mo naman yung sapat sa'yo, may makukuha din naman si baby doon. Tig-half kayo, ganun. So, at least, hindi ka mamroblema sa weight mo in the future. Kasi, sobrang magiging problema siya kapag buntis ka or malapit ka ng mga anak and then nag-overweight ka or sumobra ng laki si baby, mas malaking problem siya. Next question, can I drink caffeine while pregnant? Sabi nila, wala naman daw bawal sa pagkain ng mga buntis or sa pag-inom ng mga buntis. Basta in moderation lang siya. Pero ako, huminto talaga ako sa pagkakape. Kahit gaano ako ka-addict sa pagkakape, huminto ako. Kasi yung kape is one reason kung bakit nagkaka-UTI. And kapag buntis ka kasi automatically or normal na lang na magka-UTI ka. Kagaya ko, nagka-UTI ako nung nabuntis ako. So, one way para bumaba yung UTI mo is huwag ka uminom ng kape. More on tubig ka lang talaga. So, kung ako yung tatanungin nyo, hindi ka talaga pwede uminom ng kape kahit in moderation pa yan or whatever. Huwag kang iinom ng kape kasi masama talaga siya sa buntis. Number 3 question, is it safe to exercise during pregnancy? I think meron namang mga safe, yung mga hindi masasayan yung pagbubuntis nila. Safe yung pag-exercise kasi meron akong nakikitang mga artista na nag-exercise, diba? So, yun is para yung weight nila is ma-maintain nila na para pagkapanganak nila is medyo fit pa rin sila. Pero, for me in my own opinion, hindi. Ako gusto ko talaga mag-exercise kasi syempre, diba, parang iniisip mo rin na talagang pagkapanganak mo, magigain ka ng weight. Pero normal lang siya kasi, alam nga namang hindi, diba? Syempre, kumakain ka para kay baby. So, tataba ka talaga. Pero para sa akin kasi medyo delikado. Siguro kapag gusto mo talaga mag-exercise or maging fit after mo manganak, magtanong ka na lang muna sa OB mo kung safe ba.
Pero kung maselan ka magbuntis, automatically hindi siya safe. Ako hindi ako maselan magbuntis pero hindi pa rin ako nag-exercise kasi for me, delikado. Natatakot din ako baka may mangyari kay baby kung mag-exercise ako, diba? So, yun. Okay, number 4, what are the early signs of pregnancy and when will I notice them? Okay, so yung early signs of pregnancy, actually, hindi ko siya napansin. Pero, nung mga unang buwan na totally wala pa akong PT, hindi ko pa alam, wala pa akong idea. Siyempre, unang-una dyan, kapag regular yung mens mo, magiging erect ka bigla. Like, for example, 15 ka nagkaka-mens, tapos 20 na wala ka pa. So, medyo sign siya ng pregnancy. Yung iba naman nagiging erect lang. Pero pag regular ka na noon pa, tapos bigla kang naging erect, alam mo na, that's one sign. Another sign is yung pagbabago mo ng taste sa pagkain. Ayun nga, kagaya ko nun. As in, hindi ako nakakain ng kanin. Ang lakas ko kaya kumain ng kanin bago mabuntis. Tapos bigla-bigla, as in, makita ko lang ng kanin, nasusuka na ako. Kahit kaunting-kaunting butil lang ng kanin, nasusuka na ako. So, that's the second sign. Nag-iiba yung panlasa mo sa pagkain. May mga kinikrave ka. Pangatlo, yung ikinikrave mo, yun yung kabaliktaran naman sa pangalawa. Kasi ako hindi ako nag-crave sa pagkain nung first 3 months ko. Basta meron lang akong mga pagkain na ayokong kainin. Tapos ano pa bang early signs of pregnancy? Nahihilo ako, naglalaway ako, ganun. Tapos sobrang init ng ulo ko, lalo na kay Elsie. Ayun, sobrang init talaga ng ulo mo na kahit walang dahilan, mainit yung ulo mo. And gusto mo pumatay ng tao para siyang gano'n. So, yun yung mga early signs of pregnancy ko. Hindi ko alam sa iba. Kasi sa first 3 months naman, di mo pa makikita yung tiyan mo na umuumbok. So, ang pinaka-ano niyan, kung na-experience mo na nahihilo ka, nag-crave ka, or nasusuka ka. Ako hindi kasi ako nagsuka, so hindi ko siya nasabi kanina. Pero that's one din, nagsusuka. Dapat mong gawin agad is mag-pipi ka. So, ako, na-delay na ako yata ng 2 months, saka ako lang na-realize. Kasi ireg ako eh. Saka ako lang na-realize na 2 buwan na pala ako hindi nagkakaroon. So, nag-PT ako. Doon ko nalaman na pregnant ako. So, huwag kayo mag-base lang na nasusuka ako, nahihilo ko, tapos buntis ka na agad. Mag-PT ka para sure. So, ako unang PT pa lang is 2 na yung line na lumabas. And, yun. Feeling ko rin talaga, alam ko rin sa sarili ko na buntis ako. Ganun. Okay, so kailan mo nga siya mananotice sa first 3 months mo, palang malalaman mo na. Kasi syempre, alam mo naman, hintay mo pa 6 na buwan na delay ka, na wala kang mens, tapos iniisip mo pa rin na hindi ka buntis, diba? So sa first 3 months, malalaman mo na talaga siya. Mahalata mo na siya sa sarili mo. Parang may nag-iiba talaga sa'yo. And yun nga, most of the time, morning sickness yung mararamdaman mo. Pagising mo palang nahihilo ka na, masakit na ulo mo, hindi ka makabangon, masakit yung katawan mo, para kang may trangkaso, pero wala naman. Ganun. Number 5 question, how is my due date determined? So, yung due date mo, ma-determine siya based on your last menstrual period or based siya sa ultrasound. Kung hindi mo naalala yung LMT mo or yung last mens mo nga, ibe-base na lang siya sa ultrasound. Pero sabi nila mas legit daw yung last menstrual period kasi yun yung huli mong mens. And yung huli mong mens kasi spotting na lang siya. Kumbaga, pahabol na lang siya or kaunting-kaunting na lang siya. So, kung naalala mo yun, then, yun yung dapat mong pagbasihan. If hindi, dapat magpa-ultrasound ka na. First 3 months pa lang. Kasi sabi nila, medyo legit daw talaga yung first 3 months na ultrasound. Kaysa yung mga subsiding na. Kasi, yung mga sumunod ng months, medyo malaki na si baby. Yung magiging due date mo dun is i-base na lang siya sa weight ni baby. So, hindi na siya masyadong trusted. So, kung ako sa inyo girls, para hindi kayo mahirapan in case na you're expecting a baby or gumagawa nga kayo ng baby or gusto nyo talaga magka-baby ng husband nyo, mag-download kayo ng app. Meron kasi akong app dati, pero kung kailan ka mo kailangan ko yung app, saka ko siya na-delete ka na. Meron kasing app na calendar, blah blah whatever, tungkol siya sa mens mo. Ilalagay mo dun kung kailan yung first day mo ng mens, tapos second day mo, third day mo. At least, alam mo kailan ka huling nagkaroon. And
in case nga nabuntis ka, then definitely sure ka na yun yung last months mo. Ako kasi hindi ako sure. Pero may mas sure kaysa sa akin si Elcid. Alam niya. So, yun.